Yan, good morning mga tropa. So samahan nyo ako ngayon at may gagawain tayo. Itong Perosa. Medyo pinahirapan ako nito eh. Samahan nyo kami ngayon. Mag troubleshoot ng Perosa. Ito guys, ayan Perosa with 4K carb. So ang history nito is na-stock, ayaw mandar. Dating naka 4K na rin to, 4K carb. So nagloko yung carburetor niya, so hindi na umandar. So yung luma niyang carb in-overhaul natin, tapos ini-reject. So ang history niya, umandar naman siya, okay, lakas ang batak. So bigla na lang namatay ulit. So parang kinakapo siya sa gas. So hindi na namin na i-video yung paano kami magpalit ng carb, kasi may mga video naman tayo na other video. So ito, kaya binidyo natin, papakita ko sa inyo ngayon paano mag-test ng fuel pump. So gamit tong ating fuel pressure gauge, no? So dual purpose to, pwede rin siyang vacuum pressure gauge. So itetest natin yung ano niya. So dapat siya papalo siya ng mga 4 pataas na ganyan. So wag lang dos, tapos hindi siya dapat magdadrop. Pag nagdadrop, maaaring may butas na yung diaphragm ng fuel pump. Yan. So testingin muna natin to. Ayan. So ayan guys, itong palabas ng fuel pump, nilagay ko lang dito sa gauge. Sinalinan ko lang tong carburetor para umahon, mandar saglit. Para makita natin yung fuel pump, para bumomba siya. Sige Chong, mandar muna. Start mo muna Chong, bobombahin. Start mo lang. Oo. Sige, start lang. Nakakakong pa lang to, tayo tayo na. Ha? Nilagyan ko lang ng laman yung carburetor. Kailangan umangat yan. Umangat. Fuel pump? Dapat yan ano yan, oh, hindi nakakabit yan. Yung laman lang ng carburetor ang inano ko, pero ayaw nyo dumalo. Para angat ko pa kanina. Sige, hindi mo konti. Pag naubos laman ng carburetor, mamatay na yan. So fuel ko pa problema? Dahil may laman na yung ano, oh. Wala, mahina pressure niya. Ubos na laman ng carburetor. So fuel pump? Ano yun pa natin, ha? Sasalina ko muna ulit Chong yung carburetor. Nakailaw ka Chong? Oo, ilaw mo eh. Patayin mo muna. Salinan ko muna ulit yung carb. Sige Chong. So inilagay ko na tong sa galing sa fuel pump. Nigpitan na natin. Tignan natin ngayon. Sinalinan ko na rin yung carburetor. Tignan natin kung minor siya ng matagal. Okay. Start. Okay, start lang. So, katal siya.
Kita nyo nahagok. Ngayon nahagok siya. Hagok. Ayan, mamamatay na siya. Ayun, namatay na. Na fuel pump yan? Chong. Dapat ito, pag hinugot natin, sisirit yan kasi may pressure yan eh. Eh wala. So siya, wala talaga. Ayun oh, wala ko, konti lang. Dapat yung pupulandit. Sige, lalagay ulit natin yung pump, sasalinin ulit natin yung karburador para makita natin kung aakyat ulit yung yung ano, yung gauge. Hindi. So yan, ganito tropa pag nagpa-prime dito sa may air horn. Yung tansyan yung ang laman ng karburador eh, ganoon din karami ng fuel bowl. So yan, may laman na to. So para umandar siya ng matagal, para makita natin, dapat talagang papalo yung fuel pressure gauge. Oo. Sige Chong, start. Gina natin. Sige, start pa yun. Umangat na ng konti, bahagya. Ayun, umangat siya pero nabagsak. Oh. Hindi naman ang konti. Pag yan, kung dinina mo yan, mas mabilis ang pump. Ayaw talaga. Tanggalin mo kaya? O, tinan mo, sinalinan ko. Tinan niya, sinalinan ko, karburador. O. Maganda pa minor eh, pag sinalinan, maraming laman. Ayan. Meron ka pang isang hose, Chong. So ayan guys, titignan natin ngayon ang sirit niya dito. So ma-manual test naman natin ng fuel pressure. Dapat siya malakas, no? Nilagyan na natin tong karburador, tong air horn, may laman na yan. So aandar yan. So titignan natin kung malakas ang buga niya. Chong! Pwede pa i-start taglet. So kailangan yan, ang sirit niya mahaba, malakas. So ayan, taglit lang dapat yan kung malakas ang pressure niya, puno yan. Ingat lang pagka ganitong style gaya guys, pag kasi ano ba, ingat lang kasi gasolina yan, baka umano may mga kuryente. Chong. Kamay. Nakita niya ang hina. Patay Chong. Ating Chong, tingnan mo oh. Halika rito Chong. Ayan oh. Ayan oh, nawawala oh. Ayan oh, wala na siya oh. Bumuga lang siya ng konti tapos nawala na. Ayan. Nakita mo, ito yung hose oh, wala na nalabas oh. Ayan oh, wala nang nalabas. Sumirit lang ng konti. Ayan. So dapat yan dire-diretso. Baka sumirit lang siya ng konti guys. Wala na, yun ang manual testing. Yun. Sa ano. Alam na natin yan. So No. kita na oo. So ingat lang mga tropa pag magte-test ng manual testing na ganito kasi may gasolina yan eh. Ingat Saka may lang baka may kuryente. open wire, may lalo malapit sa high tech. Ingat lang. Kayo kailangan walang mga talop na wire kasi pag once na init, napunot, hindi nyo naawat, hindi nyo napatay agad, ay siklab ang gasol ang makina nyo, walang matitira dyan. O, lahat ng may amoy ng gasolina, tatakbo ang tangke eh. Oo, kaya delikado yung mga ganong testing. Kaya may rin yung may gamit kayo na ganito, kita na. So ano na, alam na. Kanina hindi natin napapalo talaga eh, kahit ano eh. Bugahan ko nga eh. Sige, yung buga ng tao kaya. So yun, nasa 4. Yun, ayan, bubugahan ko lang yun, Chong. Ako lang, gano'n kahina ang buga ng tao. Na ano siya, naangat. Mas malakas yung fuel pump sa buga ng tao. Iwanan mo sa akin to. Pamana. Tsaka vacuum pressure. Double purpose to yung pag missing ang intake manifold. So yeah, alam na namin guys kung ano Tanggalin mo problema. muna yan.
Tanggalin mo na yung bukas na. Wait, hindi mo ba ano? Perosa para may pantulad? Wala ka bang luma dyan? Wala, alam na yan doon. Tatanggalin ko na aga. Mamaya mo mapasukan ng dumi yung makina. Dali kasi, naman mamaya baka hindi sira. Baka nag-stack up lang. Ang chong, hindi na ano yan. Wala kalimitan niya. Ang problema chong pag talaga ang digasolina na stock, ito nasunod to. Kasi yung diaphragm, sa experience ko lang, itong diaphragm, pag walang gasolina sa loob yan, tumitigas yung goma. Pag galaw ng gomang gano'n, napupunit. Ang ano niya, yan i-stack, panisang gasolina, ayun, ano ang karburador, nagdudumi, naiiwan yung dumi sa loob, nagbabara. Kaya magkakasama yan kapag mga sunod-sunod na dapat na ano yan, inaayos, fuel system, pagka na-stack, karburador, pump, fuel filter, tangke, yan. Pag nai-stack, yan ang mga checkin nyo. Kaya ito, okay na sana. Bigla naman bumigay. So, tinong ni road test namin, medyo malayo-layo na yung natakbo namin. So, napansin ko, ba't humago? Biglang nawawala ako ang gasolina. Ayun. So, kita nyo naman, biglang naputol yung ano ng gas niya. Ito, yung filter, may laman naman. Ayan, may laman, puno ang filter. So ibig sabihin talagang ito sumasablay. Sa liit niyan, sa minor, pag malakas ang pump, saglit lang yan, puno yan. Oo. Wala, ganito lang ang nilabas niya, ganito lang ang binuga niya. Ganito lang, kakaperanggot. Wala, dati nang yan lang yung binuga. Ito lang binuga, yung under na yon. Pag yung malakas ang pump, saglit lang, papatayin mo pa, mapupuno agad to Kasi malakas ang bomba. Na. Okay na, alam na. Ayan guys, abangan nyo na lang ang part 2 ni Puti. Diyan, ilalagay natin, babalik clip. Abangan nyo na lang part 2 nito. Papalitan na namin ng fuel pump na bago. Ayun nga pala tropa, pag bibili daw si Eme, alam niya raw yung Kyosan, yan, ganun daw. Binibili niya. Wag yung mga replacement kasi yung mga replacement di natagal. So may makita nyo yung tatak na Kyosan, may Japan sa ilalim ng fuel pump yun. Tapos medyo may pagka silver, iba yung kulay blue yata tropa ang ano noon, ang mga tawag blue dito. Kahon. Kahon, yun. May nakalagay na blue. Ayun. Ito si Puti, medyo matagal na mahinga to Kaya ito yung nilalamay namin ni Chom. Ayun si Pula, isa pang perosa pag off-road. Mga nakalip yan. Ito kasi pang silangan to, panghakot ng ng tubo. Magtatabas yan. Kaya medyo nakalip. Kaya hanggang dito na lang tropa, abangan nyo ang part 2 ng Perosa.